Si Ji-woo ay anak ng isang gangster. Araw-araw siyang sinusubaybayan ng mga pulis. Ang mesa ay puno ng mga nakakainsultong salita tungkol sa kanya. Araw-araw siyang binubuli ng kanyang mga kaklase, kaya lang niyang maglaro ng badminton mag-isa. Natanggap ng guro ang reklamo at gusto siyang paalisin, dahil lang sa anak siya ng isang gangster. Pagbalik sa klase, may nakita akong mahabang biro sa mesa. Hindi na niya nakayanan, ibinato niya ito ng diretso sa mukha ni Song-a. Itinulak ni Song-a si Ji-woo ng ilang metro ang layo. Itinulak siya ni Ji-woo pababa, hinawakan niya ang buhok ng kausap at itinulak siya palayo. Pagkatapos ay sipay ng ibang tao pababa. Inilabas ni Song-a ang kanyang kutsilyo. Nakita iyon ni Ji-woo ngunit hindi siya natakot, humiwas siya at ginamit ang kanyang bag para mahulog ang kutsilyo. Tapos itinulak pa ba Song-a. Laking gulat ng lahat, ang uod ay baluktot na namilipit. Ganyan ang away ng mga gangster girls. Damn you guys. Kinuha ni Ji-woo yung bag niya at umalis na. On the way to meet the teacher, tinanggal niya ang name tag niya at ibinigay sa teacher at sinabing hindi na siya papasok sa school. Huminto ako sa pag-aaral sa sarili ko. Paglabas ng paaralan, sinipa niya ang rearview mirror ng sasakyan ng pulis. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang bag sa windshield para ilabas ang kanyang kawalang kasiyahan nitong mga nakaraang araw. Tumakbo siya sa kalsada, tumawid sa overpass para makarating sa dalampasigan. Pagkatapos ay manatili doon mula hapon hanggang madaling araw. Pagka-uwi, sinipa niya ang cake at bulaklak sa harap ng pinto. Birthday niya ngayon, regalo iyon ng kanyang ama. Noong gabing iyon, tumawag ang kanyang ama para batiin siya ng maligayang kaarawan. Sabi ni Ji-woo, anak ako ng isang gangster. Latang chismis sa buong paaralan, kaya walang kumausap sa kanya. Kung may nangyaring ganyan, sabihin mo sa tatay mo. Kung patayin ni dad ang telepono, ano ang dapat kong sabihin sa kanya? Sa huli ang nangyari, bakit ako sinaktan ni Papa? Sinabi niya sa kanya na hintayin siya sandali, at gusto niyang putulin ang relasyon sa kanya. Pagsakay sa kotse, sa kabila ng panganib, binuksan niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mga mensaheng ipinadala sa kanya ng kanyang anak. Hindi niya napigilan kaya pinuntahan niya ang kanyang anak. Kung makakita ka ng pulis, itumba mo siya. Pagkatapos ay isinara ang pinto ng kotse, natamba ang isa pang tao. Para lang makita ang anak ko. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang isang lalaking nakasuot ng itim. Alam niyang hindi tama, kaya nilock niya ang pinto at naglabas ng kutsilyo para labanan ang lalaking iyon. Nakita ni Ji-woo ang kanyang ama sa mata ng psa kaya binuksan niya ang pinto. Ngunit mahigpit siyang hinawakan ng kanyang ama. Biglang dinaril ng lalaking nakaitim ang kanyang ama minsan. Gustong malaman ni Ji-woo kung ano ang nangyari, ngunit ang lock ng pinto ay hawak pa rin ng mahigpit ng kanyang ama. Muling umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Nakita niyang umalis ang salarin ng sarili niyang mga mata ngunit wala siyang magawa. Sinubukan niyang sumigaw at itulak ang pinto, niyakap niya ang kanyang ama sa sakit at humingi ng tulong. Sa libing, dinala ni Mujin ang kanyang mga kapatid upang magbigay galang. Tinanong niya kung sino ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit sinabi lang ni Mujin na siya ang mabuting kapatid ng kanyang ama, pagkatapos ay umalis. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang hanapin ang salarin, ngunit dahil gangster ang kanyang ama, itinigil nila ang investigasyon. Isa pa, ang huling tawag ay sa kanya. Noon lang niya napagtanto na hindi direktang sinaktan ang kanyang ama. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nalungkot siya. Pero biglang may kumatok sa pinto. Nakita niya ang salarin sa mga mata ng pusa, ngunit hindi siya nang ahas na buksan ang pinto. Hinihintay na umalis ang lalaking iyon, kumuha siya ng isang bakal at hinabol siya. Ngunit ang lalaking iyon ay tumakas. Hinawakan niya ang isang kahon ng abo at hinanap si Mujin, gusto niyang personal na patayin ang salarin. Matapos siyang makita, binigyan siya ni Mujin ng kutsilyo at sinabihan siyang saksakin siya. Ang pagtingin sa kanya bilang ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi siya nang ahas na kumilos. Inilabas lahat ng laway. Natakot si Ji-woo at napaiyak. Sinampal siya ng malakas ni Mujin para magising siya. Niyakap niya ang kahon ng abo at malungkot na naglakad palayo. Patuloy niyang hinahanap ang salarin. Nag-post siya ng mga paunawa ng gantimpala sa lahat ng dako, umaasang mahanap ang pangalang iyon. May tumawag sa kanya at kilala niya ang pumatay. Hindi man lang niya inisip, kinuha lang ang reward money at tinakpan ang mukha niya para makilala ang taong iyon. Sinabihan siya ng taong iyon na kunin ang reward money. Hindi siya nagsalita at kinuha ang pera. Gustong manloko ng mga taong ito para makuha ang reward money. Inagaw nila ang pera niya,
Hindi tinatakasan kundi binubuli siya. Kahit na anak siya ng isang gangster, hindi siya lumaban sa kanilang apat. Mabilis siyang ibinaba, tinanggal ng isang lalaki ang kanyang sombrero at nakitang babae siya. Hindi lang sila huminto, binatukan din siya ng walang malay. Nagising siya at nakitang nakakulong siya sa trunk ng sasakyan. Biglang nagpreno ang sasakyan, sobrang ingay sa labas. Naglabas siya ng kutsilyo para iligtas ang sarili. Biglang bumukas ang trunk ng sasakyan at may hawak siyang kutsilyo para magprotesta. Ngunit may humablat sa kanyang kutsilyo at pinutol ang kanyang web. Si Mujin pala ang nagligtas sa kanya. Natalo na ang mga tulisang iyon. Dinala siya ni Mujin sa dalampasigan. At sabihin sa kanya na huwag kumilos sa kanyang sarili, kung ayaw niyang mamatay sa kalye. Hindi nag-imbestiga ang pulis, ni wala kang ginawa. Paano ako mabubuhay na parang walang nangyari? Sinaktan ko ang aking ama. Kung gusto mo talagang mahanap ang salarin at maalis siya. Kung gayon dapat siyang maging mas malakas. Dinala siya ni Mujin sa kanyang base. Ito ang training place nila. Nakita niya ang lahat ng lalaki sa paligid niya at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Si Gang Jae ay masigasig. Dinala siya nito sa kwarto niya, saka sinabing siya ang kuya rito. Ilang araw na lang ay lilipat na siya sa gusaling iyon. Ang lugar na iyon ay sumisimbolo sa katayuan at kaluwalhatian. Hindi siya welcome, kailangan niyang maghugas ng pinggan at maglaba para sa kanila. Pinukaw pa siya ng ilang masamang tao, hinagisan siya ng damit sa mukha. Gusto niyang turuan siya ng leksyon, ngunit sa huli ay sumuko siya. Alam niyang hindi pa siya sapat sa ngayon. Sinuntok niya ang isang punching bag. May isang lalaki na ayaw sa kanya, kaya sinipa niya ito sa isang sandbag. Tinapon siya ng sandbag. Pinipilit na naman siya ng masamang lalaki na iyon. Hindi na siya nakatiis kaya sinuntok niya ito. Ngunit ngayon siya ay mahina pa rin. Sa gabi, natulog ang lahat. Sinamantala niya ang oras na ito para magsanay ng mag-isa hanggang sa mapagod siya. Hinanap siya ni Mujin, at tinuruan siya kung paano lumaban. Dapat daw ay tamaan natin ang weak point para maubos ang lakas ng kalaban. Pagkatapos ay magsanay kasama siya. May target si Jiwoo, pero hindi pa rin niya kalaban. Ipinaalala niya sa kanya ang pangunahing punto ng laban. Pags ng ilang pag-ikot, napagtanto ni Mujin na siya ay napakatalino. Sa oras na ito, nainggit si Gang Jae sa kanya. Sa mga sumunod na araw, masigasig niyang isinasabuhay ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Malapit nang gaganapin ang rivalry match ng Gang. Ang mananalo ay makakakuha ng katayuan at kaluwalhatian. Pagkatapos ng hudyat ng referee, nagmadaling lumaban ang mga manlalaro. Si Mujin ay nakaupo roon habang nanonood ng laban. Ang mga manlalaro ay sobrang gulo. Ang nag-iisang babae sa ring ay napakatapang, natalo niya ang isang lalaki na sumisigaw ng kawawa. Napakakalmado ni Mujin. Idiniin siya sa bakal na lambat ng isang matipunong lalaki, na patuloy na hinahampas ng suntok sa kanya. Nang makita niya iyon, sumipa siya ng isang beses, pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Sinundo siya ng lalaking iyon. Sinamantala niya ang pagkakataon na suntukin ang likod ng ulo ng lalaki, pagkatapos ay pinatumba ito. Sa kabilang banda, lumuhad si Gang Jae, kinuha ang huling lalaki sa ring. Masaya niyang nilayon na pumunta para tanggapin ang kanyang reward, ngunit sinabi ni Mujin na may mga tao pa rin sa ring. Nagpapahinga lang pala sandali si Jiwoo. Kaya pa niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sinimulan nila ang labanan. Sinipa siya ni Gang Jae. Sinipa niya rin siya. Tumayo sila. Sinuntok niya ito ng paulit-ulit sa mukha. Gumamit si Gang Jae ng cane ng bakal para sakalin siya, pinisil-pisil siya hanggang sa hindi na siya makahinga. Malakas siyang umatras para makatakas sa mga tanikala. Nang oras na para magseryoso, tumayo si Mujin. Niyakap siya ni Gang Jae ng mahigpit at tuloy-tuloy sa kanyang unan. Itinulak siya nito sa bakal at sinipa. Gumulong siya para makatakas. Pagkatapos ay gumamit ng arm lock para kontrolin ang kamay ni Gang Jae. Kahit anong pagpupumiglas niya, hindi siya bumitaw. Sa paghihintay na maubusan siya ng lakas, mabilis siyang umiwas at nawalan ng malay si Gang Jae. Pasuray-suray siyang tumayo. Lumapit si Mujin at itinaas ang kanyang kamay. Nanalo siya. Kasabay nito ay tumanggap ng respeto mula sa kanila. Ngunit nang siya ay magising, si Gang Jae ay nagtataglay ng puot sa kanyang puso. Ngunit siya ay natalo sa kanya. Siya ay nagkaroon ng masamang ideya ng paglalagay ng gamot sa kanyang tubig. Pagkatapos ay inuudyukan ang kanyang mga kapatid na magdulot ng gulo. Ang kanyang ekspresyon ay lubhang tuso. Natapos mag-shower si Jiwon at uminom ng tubig.
Matapos maibaba ang bote ng tubig, ang kanyang paningin ay naging lubhang malabo. Nawalan siya ng malay. Nakita niya si Gang Jae na nakatingin sa kanya at nakangiti. Gusto niyang umupo, ngunit itinulak siya nito pabalik sa kanyang orihinal na posisyon. Ang masamang tao na iyon ay malapit ng paglaruan siya. Nahulog kanyang una at aksidenteng nabasag ang garapon na naglalaman ng abo ng kanyang ama. Pinulot niya ang mga labi para manatiling gising. Ang masamang tao ay sumugod at sinaksak siya ng isang piraso. Parang tulala si Gang Jae na katabi niya. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon para maubusan. Hinabol niya ito ng martilyo. Sasampalin na sana siya ni Gang Jae, pero bigla siyang tumutol. Sa sandali ng panganib, agad na tumakbo si Taejo at napigilan si Gang Jae. Dinala si Gang Jae sa gusaling iyon, akala pa niya ay siya ang malapit na junior ni Mujin. Pero si Jiwoo ang dinala niya. Sinabihan niya si Gang Jae na pumili ng posisyon. Nang makitang hindi siya pumili, nagpasya siya para sa kanyang sarili. Si Gang Jae ay pinalaya sa organisasyon. Labis na nalungkot si Jiwoo, inilagay niya ang nagkalat na abo sa isang kahon na gawa sa kahoy. Siya ay napakawalang magawa. Sinabihan siya ni Taejo na dahil sa kanya, nawalan siya ng isang makapangyarihang katulong. Tinawag siya ni Mujin para uminom. Nang makitang namamaga ang kanyang mga mata, tinanong niya siya kung may sakit siya. Walang sakit, tila walang nagtuturo sa kanya na sumigaw kapag nasasaktan. Binigyan siya ni Mujin ng isa pang pagkakakilanlan, at sinabihan siyang mamuhay ayon sa pagkakakilanlan na ito. Inilabas niya ang baril na bumaril sa kanyang ama, at sinabing ito ay baril ng pulis. Sabihin sa kanya na hanapin ang salarin, at alisin ang taong iyon. Upang ipaghiganti ang kanyang ama, siya ay naging isang pulis, no? Isa rin siyang especially iya ng mga gangster. Iniimbestigahan niya ang isang kaso ng illegal goods trafficking. Sinundan niya ang mga ngalakal sa isang lungga. Umakyat siyang mag-isa, at sinabihan ang kanyang mga kasamahan na magbantay. Pag-akyat niya, hinayla ang mga kasama niya sa isang kotse. Pinindot niya ang doorbell. Ang lalaking mas ng pinto ay natalo niya. Nagtitinda ang dalawang gang. Ang isang panig ay nagpumilit na makipagkita sa amo ng kabilang panig, kaya ang lahat ay nahulog sa isang deadlock. Nakita ni Jiwoo na malapit ng kanselahin ang transaksyon, kaya ginamit niya ang isang upuan upang basagin ang salamin. Nakita ito ng mga magnanakaw at inilabas ang mga nakatagong kutsilyo. Mabilis niyang binitawan ang kutsilyo ng lalaking iyon, pagkatapos ay hinawakan ang shirt nito at inihagis sa lupa. Mabilis niyang dinaig siya. Sa kabilang banda, tinulungan din siya ni Pildo. Isa pala siyang Police Drug Investigation Squad officer. Nagpaplano silang hulihin ang amo. Ang resulta ay sinira niya. Isa siyang pulis sa crime squad. Gusto ni Pildo na ilayo ang kriminal, ngunit hindi niya ito pinayagan. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kapitan bago siya binitawan. Ayaw na siyang makita muli ni Pildo. Matapos bumalik sa departamento, nakita niya na ang pangkat ng pagsisiyasat ng droga ay halos kamukha ng salarin na iyon. Sa gabi, nagmaneho siya para salubungin si Mujin. At masigasig na naghanda ng chrysanthemum tea para sa kanya, na sinasabing nakakatulong ito sa kanya sa pagtulog. Sa sandaling matikman ito ni Mujin, iniluwa niya ito. Mawawalan ka ng antok kapag sinabi mong napakasama. Sinabi niya na inilipat siya sa pangkat ng pagsisiyasat ng droga. At sinabing hahanapin niya ang pumatay sa kanyang ama. Binigyan siya ni Mujin ng kutsilyo, sinabihan siyang hanapin ang salarin at agad na patayin. Trust me, kahit anong mangyari po protektahan kita. Nakita ni Pildo na lumipat siya sa kanyang koponan at labis siyang nagulat. Huwag mo kaming tawaging pulis. Tinawag siya ng kapitan at nag-ayos ng posisyon para sa kanya. Gusto niyang maghanap ng trabaho ngunit minamaliit siya ni Pildo. Siya ay pumunta sa isang misyon. Sinabi niya sa kanya na ibalik ang isang taong nagngangarango. Isang tanga ang nakita niya, naghihintay na maubos si Mango at saka siya arestuhin. Tinanong niya ang security guard na si Mango kung nasaan siya. Ngunit hindi niya inaasahan na aatake siya nito. Itinaas niya ang kanyang kamao at hinampas siya. Ngunit ang proteksyon ay napakalakas. Patuloy niyang itinaas ang kanyang siko para ibaba ang guard. Narinig ng mga magnanakaw ang tunog at tumakbo sila. Binunot niya ang kanyang baton at parang sinapian ng mahika, natalo silang lahat sa ilang suntok lang. Nakikita ito ng Pildo na kakaiba. Bakit ang tagal ko na siyang hindi nakikitang lumabas? Papasok na sana siya sa loob at titingin. Pagpasok pa lang niya ay laking gulat niya, bumagsak lahat sa lupa ang mga gangster. Pumasok siya at nakita niyang dinaig niya si Mango. Ngunit pinasok nila ang lungga ng gangster, nang walang search warrant. Tinanong sila ng Pildo kung saan nila itinago ang mga ilegal na produkto.
Nakuha niya ekspresyon ni Mango. Alam niya ang kanyang mga trick, nakita niya ang mga nilalaman sa isang decanter sa likod ng bar. This time wala na si Mango. Hiniling ni Pildo kay Mango na ibunyag kung sino ang nasa likod nito. Takot na sabi ni Mango. Napakabagsik niyang tao. Para makasigurado, personal na pumunta si Mujin para gawin ang transaksyon. Nakatanggap ng impormasyon ang pulisya at nagsagawa ng pag-aresto. Bago umalis, dapat ibigay ng lahat ang kanilang mga telepono upang maiwasang may hayag ang aksyon ng pag-aresto. Ngunit siya ay isang especially iya para sa isang gangster. Labis siyang nag-aalala kay Mujin. Habang nasa daan, sinubukan niyang ipaalam sa kanya, ngunit may mga pulis sa paligid kaya wala siyang magawa. Sumakay si Mujin ng kano papunta sa trading boat. Nag-deploy si Giho ng mga tropa sa isa pang bangka. Agad na sumalakay ang mga miyembro ng pangkat na nakatanggap ng balita, at isa-isang natalo ang mga gwardiya ng pinto. Mabilis silang pumasok sa bangka. Nakita niya si Mujin sa ibaba, at kasabay nito ay tumakbo rin si Pildo. At saka, naunang bumaba si Pildo. Itinaas niya ang kanyang baril para talunin sila. Biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Namatay ang mga ilaw, sinamantala ni Mujin ang pagkakataong makatakas. Habang umaalis, nagsunog din siya ng ebidensya. Itinutok mismo ni Pildo si Mujin, at tinutukan siya nito. Umakyat si Mujin sa hagdan, pagkatapos ay tumalon sa dagat at tumakas. Natuklasan ni Giho na may nasira ang electrical box, dahilan para mabaygo ang capture operation. Nakakita rin siya ng baril malapit sa electrical box. Pagkabalik, galit na galit si Mujin. Akala niya ay pinagtaksilan siya nito, kinupkop siya ng mga pulis, ngunit hindi niya sinabi sa kanya. Pinag-isipan ni Giho ang baril na nakita niya. Naghinala siyang may mga isiiya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga baril ng mga miyembro ng team. Nang oras na para tingnan siya, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang baril. Walang problema. Si Giho ay napag-alitan ng pinuno. Noong gabing iyon ay tinawagan niya si Mujin, at sinabing sa pagkakataong ito ay hindi inaasahan ang aksyon kaya hindi niya alam. Sinabi rin niya na palihim silang nag-install ng mga kamera. Habang nasa bangka, siya ang nagpaputok ng baril na iyon. Dinala niya ang baril na bumaril sa kanyang ama para imbestigahan kung sino ang pumatay. Agad na sinira ni Muji ang kamera. Dahil dito, pinagdududahan din siya ni Giho. Kinuha niya ang baril na iyon para sa pagsusuri. Sinundan din siya nito. Sa oras na ito, ang kalaban ni Mujin ay sumugod sa kanyang training base. Hindi mabilang na beses na sugatan ang mga juniors ni Mujin. Pagdating niya, ranggulo ng lugar. Si Mujin ay labis na nagalit. Hindi na makatiis. Dumating si Giho para makiramay. Sabi ni Mujin, kahit na ikaw ay walang kakayahan tulad mo, maaari ka pa ring maging kapitan. Kung nasa circle ka namin, matagal ka nang namatay. Sinabi ni Giho na hindi ito magtatapos ng maayos para sa kanya. Hindi ito inisip ng mga gangster. Isa pa, kahit anong gawin ni Giho, hindi niya ito mahuli. Pagbalik sa opisina, nakita niya ang kalaban ni Mujin sa pamamagitan ng kamera. Si Gang Jae pala, 4 na taon na ang nakalipas na wala siya, ngayon nagbalik. Naniniwala si Giho na magkaharap ang dalawang paksayon, at sa oras na iyon, siya ay magiging isang kumikitang mangingisda. Nang makita niya ang kanyang mga aksyon, mas natitiyak niya na siya ang pumatay sa kanyang ama. Nang dumating siya upang suriin, nalaman niyang ito ay baril ng pulis. Sa pagkunang ulat upang tanungin si Giho, sinabi niyang ito ay baril ng isang namatay na pulis. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo, kung saan nasagasaan si Pildo. Ang sabi niya ay baril iyon ng isang senior sa team. Nagsisimula siyang magduda kay Mujin. Ngunit sinabi niya na ang lahat ng ito ay kasinungalingan ni Giho, na nagsasabi sa kanya na huwag maging tanga upang maniwala na ito ay totoo. Nalaman niya ang kinaroroonan ng kanyang kalaban na si Mujin at ipinaalam sa kanya. Binalak niyang sumakay ng bangka at tumakas. Gusto ni Mujin na personal na ipaghiganti ang kanyang mga kapatid. Tinawag ni Gang Jae si Giho, umaasa na mahuli niya si Mujin at iligtas siya. Pumayag naman si Giho. Ang labanan sa pagitan ng tatlong paksayon ay naganap sa dalampasigan. Sa isang tabi ay isang walang awa na amo. Sa isang tabi ay si Gang Jae. Napaatras si Gang Jae ng ilang hakbang, hinayaan ang kanyang mga kapatid na sumugod. Ngunit tumayo si Mujin. Magkaiba ang mga boss ng gangster, ang isang kaaway ay 10, ngunit hindi sila mahina. Hindi niya kalaban si Gang Jae. Tinalo niya si Gang Jae hanggang sa natulala siya. Kinuha niya ang kutsilyo at tumakbo palayo.
Matapos mag-away ang magkabilang panig, nagtago sa isang tabi ang mga pulis at sinubukang kolektahin ang lambat. Sa oras na ito, hinahabol pa rin ni Mujin si Gang Jae. Na-corner niya si Gang Jae. Sinaksak niya ng kutsilyo si Mujin, sa puntong iyon ay hinugot din niya ang kanyang kutsilyo. Sinipa niya si Gang Jae pababa. Dahil sa malakas na aura ay tumakbo siya palayo sa takot. Hinawakan ni Mujin ang kanyang binti. Nang makita siyang nataranta, ibinaba ni Mujin ang kanyang espada. Agad siyang dinaig ni Mujin. Nagmukhang mahina si Gang Jae, pagkatapos ay pahim na naglabas ng kutsilyo at sinaksak si Mujin. Si Mujin ay malubhang nasugatan. Parang tulala si Gang Jae. Biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril, si Jiwoo pala ang darating para iligtas siya. Sinabi niya sa kanya na mauna na siya. Tumalon siya pababa, ngunit nasalo ni Giho. Masaya si Giho na sa wakas ay mahuli siya. Nagmaneho ang mga tauhan ni Mujin para iligtas siya. Natigilan si Giho. Sa oras na ito, sinabi ni Gang Jae na gusto niyang umamin, sasabihin niya ang lahat. Siya ay isang especially iya kaya hindi siya maaaring panatilihin siya. Pagkatapos ng ilang putok, namatay si Gang Jae. Ibinaba ng mga junior si Mujin sa gitna ng kalye. Pasuray-suray siyang umakyat sa bundok. Sa bundok ay may templo, sa templo ay may isang monghe na kanyang kaibigan. Inimbitahan ng monghe ang isang doktor upang gamutin siya. Paulit-ulit na sumusulpot si Gang niyang panaginip, hindi siya mapakali. Pagkatapos niyang hugasan ang kanyang mukha, siya ay mas kalmado. Dumating si Pildo para aliwin siya. Sa oras na ito, biglang umulan ng nyebe. Patuloy na naghahanap ng mga paksa si Pildo. Tinanong siya kung ano ang nagustuhan niya, kung mayroon siyang anumang kasiyahan sa buhay. Ang boring mo, nagtatrabaho ka sa industriyang ito, kailangan mong i-relax ang sarili mo. Gusto kong umupo sa dalampasigan. Ang pagpunta sa beach ay dapat na mahusay ngayon. Alam niyang inaaliw siya ni Pildo, at naiintindihan din niya ang kabaitan nito. Pagkatapos niyang makatulog, tinakpan siya nito ng kumot at umalis. Pagkagising ni Mujin, nakita niya ang monghe na nagwawalis ng nyebe. Tinanong niya kung nakikipag-away pa ba siya. Wala akong choice, ang buhay ay isang labanan. Dahil hindi siya sumuko o sumusuko, ang buhay ay isang labanan. Sa oras na ito, nakatanggap ng sulat si Jiwoo. Ito ay isang liham na ipinadala ni Gang Jae, at nasa loob nito ang larawan ng kanyang ama na nakasuot ng uniforme ng pulis. Sa oras na ito, nalaman niya na ang kanyang ama ay isang pulis. Tandaan ang mga salita ni Gang Jae at Giho. Namatay siya wala pang isang buwan pagkatapos sumali sa koponan. Wala siyang alam. Sa oras na ito nakatanggap siya ng tawag mula kay Mujin. Nagmamadali siyang umakyat sa bundok. Tinanong niya siya kung okay lang siya. Matagal na rin kasi akong naputol kaya sobrang sakit. Sinabi niya na alam niyang ang kanyang ama ay isang pulis. Inamin niya na ang kanyang ama ay isang pulis. Higit pa rito, isa rin siyang especially iya na inayos ni Giho. Ngunit dumating ang kanyang ama sa kanilang lugar. Ang kanyang mahusay na pag-arte ay nag-iwan sa kanya sa kawalang paniwala. Tumingin sa kanyang mga mata, may luha sa kanyang mga mata. Maghanda ng isang batong pang-alaala ng maaga. Tuluyan nang bumagsak si Jiwoo. Sinabi niya sa kanya na alisin si Giho. Siya mismo ay hindi matanggap ang pagtataksil ng kanyang ama. Kaya tanggalin mo na siya. Naalala niya ang sinabi ni Giho minsan. Ang mga gangster ang pumatay sa kanya. Sa kabilang banda, si Taejo ay nakatanggap ng isang tawag. Sinabi niya sa kanya na alisin si Giho, sa takot na matuklasan niya ang katotohanan. Napakatuso niya talaga. Sa oras na ito, si Giho ay iniuwi ng Pildo. Pagdating sa bahay ay humiga agad siya sa sofa. Bigla siyang sumama.